na ito sumagot pa at tuloy-tuloy lang sa pagmamaneho. Inabala na lamang niya ang sarili sa pagtingin-tingin sa labas ng bintana. Maya-maya pa ay napagpasya niya na tanungin ang lalaki kung saan sila pupunta. Boss, saan nga po ba tayo pupunta? Lumingin ito sa kanya at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. I'm bringing you to a place that will look like a decent human being. It will transform you. Hindi na lang siya sumagot pa at baka magtalo na naman sila. Kahit gaano pa siya katapang, hindi maipagkakaila na bago niya itong boss. Kaya matuto dapat siyang gumalang kahit pa gusto niya nang tahiin ang pasmabot nitong bibig. Tapos ang mahigit kalahating oras na biyahe ay huminto ang sasakyan ni Ralphie sa isang malaking building. Agad siyang bumaba at baka sungitan na naman siya ng lalaki. Nang makalabas ay inilibot niya ang tingin sa paligid. Wow, ang ganda! Aniya habang pinagmamasdan ang labas ng butik. Psy Clinic ang pangalan nito. You want to have something like this? Lumingon siya kay Ralphie nang magsalita ito at naglalakad palapit sa kanya. In fairness, sobrang gwapo ng lalaki ngayon sa suot nitong dark blue na polo. Tinupi nito hanggang siko at pinarisa ng itim na jeans at boots. Mukha itong model sa billboard. Idagdag pa ang sobrang tangkad nito. Makinis din ang kutis at daig pa yata siya. Kung hindi lang arogante ang lalaki ay pwede pa siyang humanga dito. Malukip-kip siya at tiningnan ito ng maigi. Bakit? Bibigyan mo ba ako ng ganito? Mayabang nang umisi si Ralphie sa kanya habang pinaglalaroan nito ang susi ng sasakyan. I told you, I already have that. I already told you that I already gave you, or I can give you anything you want. Remember? Wow ha, Genie yarn. I am being serious here, Kaya. Oo na, mayaman ka na at mabibili mo lahat. Bla bla bla. Pero gaya nga ng sabi ko, ayoko nun. Sapat na yung binayad mo. Putol niya sa sasabihin nito at nagpatiuna na ito sa paglalakad. Pagpasok nila ay matamis na ngumiti kay Ralphie, ang babae sa receptionist area. Good noon, Mr. Ralphie Vedali. Miss Psych is already waiting for you in her office. Magalang na bati ng receptionist. Tiningnan ni Kaya ang babae at nakita niya ang pamumula ng pisngi nito. Kalang ang gwapo dyan, miss, pero hindi ang ugali niya. Bulong ng kanyang utak. Nilingon siya agad ni Ralphie at tinaasan ng kilay na para bang alam na nito ang sinasabing siyang hindi maganda sa utak niya. Ginawaran niya ang lalaki ng isang matamis na ngiti. Sandali pa siyang tinitigan nito bago hinila paalis sa kinaroroonan nila. Hindi nakaligtas sa kanya ang mapanuring tingin ng ilang bakla at kababaihan sa loob na ipinagsawalang bahala na lamang niya. Pumasok sila ni Ralphie sa isang opisina at bumungad sa kanila ang isang babae. Kulang ang salitang maganda para sa description sa kanilang kaharap. Tingin ng pisngi niya, ay walang laban kumpara dito. You're here! Nakangating bungad ng babae at nakipagbeso kay Ralphie. Nakaramdam siya ng panliliit dahil hindi lang ito maganda, sexy at matangkad pa. Basta ka, Psych? Malumanay na tanong ni Ralphie. Malambing pala ito sa iba, sa kanya lang hindi. Lagi itong masungit o hindi kay galit kung kausapin siya. Mapanglait pa nga. I'm fine, Ralph. Ganting tugon nito bago napadako ang tingin sa kanya. Is she the one? Lumingon si Ralphie sa gawin niya bago tumango. Hilaw siyang ngumiti sa babae. Hi, I am Psych Saavedra, owner of this boutique and Ralphie's friend. Nakangiting bati nito at lumapit sa kanya saka nakipagbeso. Nahiya naman siya. Hindi pa naman siya nakapag-shower at basta na lang umalis ng ospital dahil sa pagmamadali. Hindi niya rin inaasahan ang pagiging palakaibigan ng babae at ramdam niyang hindi ito nagkukunwari sa kanya. May I know your name? Maria Kaya Faliorina po. Kat na po, and just call me Psych.
Parang halos magkasing edad lang naman tayo. Nakangiting suwestyon ng babae. Napatango naman siya bilang pagsang-ayon sa gusto nito. So, you really pick up my crazy best friend's advice? Tanong ni Syke at ibinaling ang tingin sa lalaki. Napaisip agad siya na may alam din pala ang babae sa kasunduan nila. Siguro ay close din ito ng amo niyang masungit. Left with no choice, Syke. Tumango-tango si Syke at pinasadahan siya ng tingin. She's already beautiful, and I don't think we still need to change anything about her looks. She's too cute to look at. Make her look alluring and seductive in everyone's eyes. Anito habang mataman siyang tinitingnan. Sinamaan siya ng tingin ng lalaki pero parang baliwala lang naman ito. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Syke kaya napatingin siya dito. Oh, you want her to fit in your style of women, huh? Saad ni Syke habang pinag-aaralan ang kanyang kabuuan. Let's start? Anito at iginiya siya papasok at palabas ng opisina. Mataman siyang nakikinig nang nagsasalita si Syke sa baklang kaharap nito habang nagbibigay ng instructions kung ano ang gusto nitong gawin sa akin. Nang magsimula na ay naging dilubyo ang mga sumunod na oras para sa kanya. Naku ma'am, saan po ba kayo nag-aararo? Tanong ng bakla habang inaalis nito ang kalyo sa kanyang kamay at paa. Pinky? Saway naman ni Syke. Sorry po ma'am. Kung hindi lang siya nagre-respeto kay Syke ay hinampas na niya sa pagmumuka ang baklang ito. Napabuntong hininga na lang siya. Habang lumilingon sa gawin ni Ralphie. Kitang-kita niya na pinipigilan nito ang pagngiti na ikinainis niya. Sigurado siyang sa kaloob-looban ng lalaki ay pinagtatawanan na siya nito. Matapos tanggalin ang mga kalyo at ingrown niya sa kamay at paa, ay sinunod naman nito ang kanyang buhok. Halos mahilo na siya sa amoy ng salon at pinagdadasal na lamang niya na matapos na ang kabaliwang ito. Baling niya dahil kahit noon pa man ay ayaw niya sa ganitong katapang na amoy ng mga medisina. Pagkatapos ng ginawang makeover sa kanya ay halos hindi na niya makilala ang sarili. Binago ng mga ito ang kulay ng kanyang buhok. Mula sa itim na kulay ay ginawa itong red-brown. Napasimangot siya dahil nang hinayang siya sa kanyang dating buhok. Nilagyan din ng mga ito ng extension ng kanyang pilikmata at kiniskisa ng kanyang kilay. Ito ang definition ng butcher look para sa kanya at hindi niya ito gusto. Mas sanay siya sa simple niyang muka. What do you think? Nakangiting tanong ni Syke kay Ralphie. Pinagmasdan siya ni Ralphie sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Blanko ang ekspresyon nito na para bang may malalim na iniisip. Maya-maya pa ay tumayo ang lalaki at nakapumulsang naglakad patungo sa kanya. Pwede na. Hindi ka na mukhang alalay. Nakangising tukso nito. Mahinang natawa si Syke kaya sa isang nakamamatay na tingin ang ibinigay niya rito. I like your chemistry. Anito na parehas nagpalingon sa kanilang dalawa ni Ralphie. Kay Syke at sabay din silang napangiwi. What? You don't believe me? I won't wonder kung magkakatuluyan kayong dalawa. No way, sabay nilang tanggi. Kahit pa magunaw ang mundo at maubos ang lahat ng kalalakihan pwera sa kanyang anak, hinding-hindi siya papatol sa lalaking ito. Over here, dead body. No, the more you hate, the more you love. Dagdag na tukso ng babae. Stop it, Syke. Kahindik-hindik yung mga pinagsasabi mo. Naaalibadbaran na saad ni Ralphie pero tawa pa rin ng tawa si Syke. Akala niya ay tapos na ang dilubyo pero mas lalo lang siyang nahilo sa sunod na ginawa nito. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang papalit-palit ng damit habang masungit ang kanyang boss at nakaupo lang sa magarang couch at hinihintay siyang lumabas para tingnan kung pasok ba sa taste nito ang damit na bibilhin niya. Umikot siya sa harapan nito habang suot ang isang itim na dress pero umiling ito. Kaya nagpalit ulit siya ng iba at ganun ulit ang ginawa niya sa mga susunod pang minuto. Boss, hindi pa ba tayo tapos? Mamamatay na ako kaiikot dito. Nakasimangot niyang reklamo. Ni hindi man lang siya nito naisipang pakainin. Kanina pa kumakalam ang kanyang tiyan. You still have one rack to try. Masungit itong saad. Ganun pa karami?
Yes, and this is your fault. Kung hindi ka lang late kanina ay tapos na tayo dito ngayon. Dagdag pa nito. Padabog siyang bumalik sa dressing room at naiinis na hinubad ang damit. Pakialam kahit masira pa iyon. Total ay lagi namang ipinagmamayabang ng lalaki na mapera ito. Makalipas ang hindi niya mabilang na panahon, ay natapos na din sila sa pamimili ng damit. Suot niya ngayon ng isang itim na backless fitted dress na si Ralphie mismo ang pumili. Pinarisan din ito ng damit. Itim na estileto. Mabuti na lang at sanay siyang magsuot ng heels at sexy na damit noong nagtatrabaho pa siya bilang waitress sa club. Lalakad sila ay kinuha ni Ralphie ang kanyang mga kamay at inilagay sa braso nito bago inilapit ang mukha sa kanyang tenga. Naiilang naman siya sa posisyon nila dahil amoy na amoy niya ang pabango ng lalaki. There are paparazzi outside. Act sweet and comfortable. Kaya, bulong niya sa kanya bago siya hinarap at matamis na ngumiti. Ngumiti siya pabalik kay Ralphie na nauwi sa pangiwi. Hindi yata siya masasanay na maging sweet sa lalaking ito. Let's go, malambing nitong aya. Nagpatianod naman siya sa lalaki habang nakasunod sa kanila ang tauhan ng butik. Bit-bit ang napakaraming damit, sapatos at alahas na pinamili ni Ralphie para sa kanya. Table siyang naupo sa passenger seat habang hinihintay si Ralphie na pumasok. Napaka-gentleman kuno ng loko dahil matapos siyang ipagbukas ng pintuan sa sasakyan nito ay ito pa ang nag-asikaso ng mga pinamili nila sa compartment ng kotse. Napatingin siya sa labas ng bintana at nakita ang ilang panauhin na panaykuha ng larawan kay Ralphie. So ito pala ang dahilan kaya may pa-PDA pa ang lalaking ito. Maya-maya pa ay pumasok na ito sa sasakyan. Lumingon ito sa gawin niya kaya pasimple siyang umiwas ng tingin sa lalaki. Hindi nagtagal ay binaybay na ulit nila ang matraffic na kalsada. Humilab ang kanyang tiyan kaya nilingon niya ang tahimik na si Ralphie. Boss, wala po ba kayong planong pakainin ako? Maktol niya. Nagrereklamo na ang mga bulati niya sa tiyan dahil napagod siya sa mga pinapagawa nito kanina. You're hungry? Naman, hindi mo ako pinakain ng tanghalian kaya malamang gutom na ako. Nakasimangot niyang turan. I'm sorry. I'm used to women who don't eat lunch. Buntong hininga nitong sagot. Napairap siya sa hangin. Pwes, ngayong lagi mo akong kakasama, masasanay ka na at baka magka-ulcer tayo niyan. Napansin niyang natawa ito sa sinabi niya. I am sorry. I'll take note of that from now on. Anito at ipinarada ang sasakyan sa isang malaki at magarang restaurant. Kagaya kanina ay ipinagbukas ulit siya nito ng pinto at inalalayang makababa ng sasakyan. Naka-abris 7 din siya kay Ralphie papasok ng restaurant. Pumili si Ralphie ng table sa kilagitnaan kung saan agad silang mapapansin ng kung sino. Nang makaupo sila ay isa-isa nilang binigyan ng menu. Pagkabuklat niya ay napasinghap siya dahil sa mahal ng mga pagkain. Isang buwang gastusin yata nila ng bawat halaga ng menu na nakalista doon at hindi pa siya pamilyar sa mga ito. Natatandaan niyang ang dalawang ate niya lang ang laging dinadala ng kanilang mga magulang noon sa mga fine dining restaurant, samantalang siya ay maghihintay lang kung may take-out ba pag-uwi ng mga ito na madalas pa ay wala. Nalungkot siya nang maalala ang kanyang kinagis ng pamilya. Something wrong? Puna ni Ralphie sa kanya. Nagangat siya ng tingin at hilaw ng ngumiti. Hinila niya ang braso nito para mapalapit sa kanya ang lalaki. Nagtataka naman itong sumunod sa gusto niya. Nang mapalapit ang mukha ni Ralphie, ay saka siya bumulong sa tenga nito. Hindi ako pamilyar sa pagkain, boss, kaya orderan mo ko. Naiiling itong lumayo sa kanya at natawa pa. Matapos maka-order ay inabala niya ang sarili sa pagtingin-tingin sa paligid. Lahat ng naroon ay napakaklasikong kumilos, para bang hindi makabasag pinggan. Eyes on me, Kaya? Saad ni Ralphie na nagpalingon sa kanya. Just look at me and nothing else. That's what an in-love woman does, and don't roll your eyes on me. Dagdag pa nito.
Sinuklian niya ang lalaki ng pilit ng ngiti at sinunod ito. Nakipagtitigan din ito sa kanya. Maya-maya pa ay hindi niya maintindihan kung bakit unti-unti siyang naasiwa sa tingin ng lalaki. Naramdaman niya ang kakaibang kabog sa kanyang dibdib sa hindi malamang kadahilanan. Iyon ang unang beses na nakaramdam siya ng ganoong klase ng kaba sa isang partikular na lalaki. Ipinilig niya ang kanyang ulo para pilit na iwaglit sa isipan niya ang kanyang nararamdaman. Nang dumating ang pagkain ay tahimik silang dalawa habang nilalantakan niya ang steak. Pero dahil nasa classic restaurant siya, mahinhin pa rin ang kilos niya at hindi kadalasang parang hindi siya nakakakain ng isang taon kahit pagutom na siya. Siyempre, ayaw niyang ipahiya ang kanyang boss at baka ma-fired out siya nang wala sa oras. Maya-maya pa ay nanlaki ang kanyang mga mata nang inilapit ni Vincent ang hawak nitong tinidor na may lamang steak sa kanya. "Take it," utos nito. Kumurap-kurap siya ng ilang beses. Tinaasan siya nito ng kilay, kaya kahit ayaw niya ay tinanggap niya ang isinubo ng lalaki at labag sa loob na ninguya. "You should smile at me and feed me too," nakangisi nitong sambit. Sinunod naman niya ang gusto ng lalaki, pero sinadya niyang lakasan ang pagkakasubo dito. Napaubo si Ralphie sa kanyang ginawa. Lihim siyang ngumisi pero dahil sweet couple kuno sila, ay agad niya itong dinaluhan at hinaplos sa likod sabay bigay ng tubig. "Diba, sweet?" Pambubos ka niya. Sa ganoong paraan ay makakaganti man lang siya sa pangalipusta niya sa kanya mula pa kanina sa loob ng butik. "Damn you!" Nanggigigil nitong sambit na ginantihan niya lang ng isang matamis na ngiti. Matapos ang masaya at nakabubusog na hapunan, ay sumakay na ulit siya sa sasakyan nito. 9:00 na ng gabi kaya hindi niya alam kung may ipapagawa pa ba ito sa kanya. "Boss, saan naman tayo pupunta pagkatapos nito?" Tanong niya nang makasakay ang nakabusangot na lalaki sa loob ng kotse. "I'm talking to you." "Oo, I'm taking you to your new home, pig-headed lady." Nakasimangot itong sagot. "Pig-headed?" "Yes, dahil masyado kang sutil." Anito at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Napahawak na lang siya sa kanyang seatbelt. Hindi nagtagal ay pumasok ang sasakyan sa parking lot ng isang matayog na building. Pinatay ni Ralphie ang makina ng sasakyan at hinarap siya. "I'll be living in a condo unit under my name from now on, Kaya. You're not expecting from me to date someone living in the squatters area, right?" Matama niyang tinitigan ang lalaki. Kahit na nagpapanggap lang sila, ay hindi niya maiwasang masaktan sa mga sinasabi nito. Para na rin kasing ipinapamukha nito sa kanya na ang mga mahirap na tulad niya ay hindi bagay makipag-date sa mayamang gaya nito. Isang malaking sampal ng realidad iyon sa kanya na ang langit at lupa ay hindi pwedeng magsama. "Yes boss, I understand." Formal niyang sagot at tinanggal na ang kanyang seatbelt bago na unang lumabas. Sumunod din kaagad si Ralphie at binuksan ang compartment ng kotse. Lumapit siya dito para tulungan ang lalaki. Matapos maibaba ang mga pinamili ay basta na lamang siya nito tinalikuran. Nakapamewang siyang tumingin sa dami ng shopping bag na nandoon. Expect ba nito na kakayanin niyang bitbitin lahat ng mga pinamili nilang iyon? Napakawalang modo talaga ng lalaking ito. "What are you standing there? Pick that up and let's go." Naiinip nitong wika. Dahil parang wala naman talagang plano ang lalaki na tulungan siya. Hinubad niya ang kanyang stiletto at isinama sa paper bag bago binitbit ang mga iyon. Sana magmadaling bumalik ang asawa nito para matapos na ang paghihirap kasama ang lalaking ito. Kawawa ang kaibigan ng magiging anak nito kapag nagmana ang ugali sa lalaki. Paniguradong super bully ito sa school. Pagkabukas ng elevator ay nakapumulsa lang itong lumabas at iniwanan siya. Wala siyang nagawa, kundi ang bitbitin ulit ang napakaraming paper bag. Huminto sila sa tapat ng isang pintuan. "This will be your new home." Anito at lumingon sa kanya. Tamad niya itong tiningnan at tinanguan. Pagod siya at nangangalay din ang mga kamay kabibitbit sa kanyang dala.
Bumukas ang pinto at inion ni Ralphie ang ilaw. Simpleng black and white ang design ng naturang kondo. Minimal style kaya malamang na ito ang may-ari nun. Do you like it? Ayos lang po, boss. Aniya at tumingin-tingin sa paligid. Kung tutuusin ay sobrang ayos na nito. Tumira nga siya sa apartment kasama ang maraming ipis at daga. Aarte pa ba siya? Humarap sa kanya si Ralphie kaya napatuwid siya ng tayo. You can choose your own room. Treat everything like yours. Seryoso nitong Saad. Lumunok siya ng ilang beses bago tumango. That will be all for today. See you tomorrow, Kaya, and don't be late again. Anito bago siya tinalikuran at lumabas na ng pintuan. Naiwan siyang mag-isa, kaya pabagsak siyang humilata sa sofa. Daig pa yata niya ang nabugbog buong araw dahil sa pagod. Ano naman kaya ang ipapagawa nito sa kanya bukas? Makalipas ang 10 minuto, ay bumangon siya at inilagay ang mga pinamili ni Ralphie sa loob ng silid na napili niya. Hindi na siya nag-abala pang ayusin ang mga iyon dahil matatagalan siya sa pagpunta sa ospital. Kinuha na lamang niya ang damit niya kanina at iyon ang isinuot. Hinubad din niya lahat ng alahas na ipinasuot ni Ralphie sa kanya at baka maniwala pa o maiwala pa niya ang mga iyon. Mabilis siyang umalis sa kondo at nagtawag ng taxi patungong ospital. Buong araw pa naman niyang hindi nakamusta si Creyos dahil laging nandyan si Ralphie sa kanyang tabi. Nang makarating siya sa ospital ay tulog na si Creyos. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito at pinataka ng magaang halik sa noo bago nagpapasyang lumabas sandali. Pagkasara ng pintuan ay sumalubong sa kanya ang 2 pares ng sapatos. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha ng mga berdeng mata. Tumingin ito sa kanya pagkatapos ay sa anak niya sa loob ng silid. Who is he? Pinalamigan siya ng mga kamay habang kaharap ang nakapumulsang lalaki. Kilala niya ito sa mukha subalit hindi sa palangalan. Tandang-tanda niya ito sa dumampot sa kanya sa pag-uutos ni Ralphie noong nakaraan. Nakapagtataka na narito ngayon ang lalaki sa kanyang harapan. Pinapasundan kaya siya ng kanyang boss? Sino ka at anong ginagawa mo dito? Nahintakutan na yung tanong. Humigpit ang hawak niya sa doorknob ng kwarto ni Creyos dahil sa tensyong nararamdaman. I should be the one asking you that. What are you doing here? You're supposed to be in your condo that Ralphie gave you. Malamig nitong tugon. Naparunok siya ng ilang beses at hindi alam ang sasabihin. Aamin ba siya? Pero paano kung bawiin ng mga ito ang pera at pagbayarin pa siya sa nagastos niya? Paano ng kanyang anak? Based on the look in your eyes, I see that the kid lying there is important to you. He's your son. Hindi na siya nakaimik. Masyadong intimidating ang dating ng lalaki. Pinakiramdaman niya at may husgado siyang kaharap tuwing nagsasalita ito. Mas nakakailang pa itong kausap kaysa sa abogadong si Zion. My bad. Ralphie doesn't know this one. Anito at hinugot ang cellphone mula sa bulsa nito. Mabilis niyang tinawid ang distansya nilang dalawa at pinigilan itong makapagdial, dahilan para mahulog sa sahig ang telepono ng lalaki. What the heck? Bulalas nito habang nakatingin sa nabasag na cellphone. This is a new edition. Ako pa lang may ganito sa Pinas. Napangiwi si Kaya. Panibagong katangahan na naman. Pasensya na sir. Kaya lang ay pwede po bang wag niyo munang ipaalam kay Ralphie ang nalaman niyo ngayon? And why would I follow you? He's the one who's paying me anyway. Kibit balikat. Yang Saad saka pinulot ang nahulog na cellphone mula sa sahig. Kitang anak ko, mister. At nasa kritikal ang kondisyon niya. Tingin mo ba, magpapasubo ako sa kabaliwan ng kaibigan mo nang dahil lang sa pera para sa luho ko? Hindi. Buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Kaya please wag mo munang ipaalam sa kanya. Pangako, gawin ko ng maayos ang trabaho ko. Naluluha niyang pakiusap. Ay Saak? Naparingon sila sa tinig at nakitang nakatayo si Dr. Gonzales sa di kalayuan. Sa pagkakaalam niya, ang lalaki ang may-ari ng ospital. Agad itong naglakad patungo sa gawin nila.
"What are you doing here, bud?" Tanong ng doktor sa kasama niya. Magkakilala pala silang dalawa. Ibig sabihin ay posibleng kilala din ni Vincent, Ralphie ang doktor na ito. Bakit ba ang liit-liit lang ng mundong ginagalawan nila? I'm visiting her. Turo nito sa kanya. Nagtataka siyang tumingin dito. Sinenyas naman siya ng lalaki na sumakay sa gusto nito, kaya napatango siya kay Dr. Gonzales nang wala sa oras. "Oh, okay." Tugon ng lalaki balo bumaling sa kanya. "It's good to see you today, Miss Faljorina. I noticed you're out of reach kanina at ang private nurse lang ang nandito." Komento ng doktor. Hilaw siyang ngumiti at napakamot ng ulo. "Busy ako kakahanap ng pera, Dok." Parang kanyang tagon. "I understand, but since you're here now, maybe we could talk about your son's condition." Tumahimik siya at matamang nakatitig sa kaharap. "Your son is a fighter, Miss Faljorina. It's not a secret to you that cases like this one have a lower chance of survival than a non-high risk neuroblastoma. Pero nakita ko sa anak mo na porsigido talaga siyang gumaling." Siyang napangiti at sinulya pa ng anak. Talagang tinutupad nito ang pangakong magpapagaling para sa kanya. "Yun nga ang pinagpapasalamat ko, Dok, kasi napaka-positibo niya pong bata." Nakangiti niyang pahayag. "You should personally handle the case of her child, bud. You are the best surgeon in the country, kaya mas matututukan mo siya ng maigi." Sabat na ay Isaac na napalingon sa kanya. Tiningnan niya ang lalaki pero seryoso itong nakatitig kay Dr. Gonzales. Tumango naman ang doktor, kaya halos lumundag ang puso niya sa tuwa. "I was the one of the doctors who performed the surgery. But since you requested, I will tell the doctor assigned to her son to transfer him under my assistance." "Talaga, Dok?" Parang hindi makapaniwala niyang tanong. "Yes, gagawin ko ang lahat para tuluyang gumaling ang anak mo, Miss Faljorina." "Kaya na lang po, Dok." "Okay, kaya." Nakangiting sang-ayon nito. "Yan, mauna na ako. I still have rounds to do." Paalam nito sa kanya. "I'll go, bud." Baling nito sa kasama niya. Nang makaalis si Dr. Gonzales ay nahihiya siyang humarap kay Isaac. "Salamat nga pala sa ginawa mo, sir. Tatanawin ko po yung utang na loob." Taos puso niyang wika. "Huwag mo nang isipin yon. Your child needs special care, Miss Faljorina." Anito habang malamlam ang mga tamang nakatingin sa loob ng silid ni Creyos. "Hayaan niyo po, sir. Balang araw ay makakabawi din ako sa inyo." "No need for that. A friendship will do." Saad nito at naglahad ng kamay. Wala sa sarili niyang tinanggap ang pakikipagkamay ng lalaki. Theodore Isaac Tuazon. Isaac for short. Kim siya ng isang beses bago nagsalita. Alam kong kilala mo na ako pero magpapakilala pa rin ako sa'yo for formality. Maria Kaya Faljorina. Kaya for short." "So, friends?" Nakangiting tanong ng lalaki. Ang kaninang takot at pagkaasiwa niya ay unti-unting naglaho at napalitan ng magaan na pakiramdam. "Friends," tugon niya. Nakita niya ang paggalaw ni Creyos kaya agad siyang pumasok sa loob. "Hay anak, kamusta na ang pakiramdam mo?" Marahang ngumiti ang mapuputlang labi ni Creyos sa kanya. "Ayos lang po, mama." Maya-maya pa ay lumihis ang tingin nito sa kanyang likuran. Napalingon siya at hindi na malayan na nakapasok na pala si Isaac sa loob. "Sino po siya, mama? Jowa mo?" "Naku anak, hindi." Agaran niyang tanggi at nahihiyang lumingon ulit kay Isaac para humingi ng despensa. "Kung ganun, sino po siya?" Angot nitong tanong. Siya si Isaac, anak. Bagong kaibigan ni mama." "Hi, kiddo." Nakangiting bati ni Isaac. Akala niya ay susungitan ito ni Creyos gaya ng madalas itong ginagawa sa mga lalaking kakilala niya. Pero nagulat siya nang umiti ang kanyang anak kay Isaac. "Hello po, ako po si Creyos." Sandali pang nanatili si Isaac at nag-uusap ang dalawa. Nang makaramdam ng pagod ang bata ay sakalang ito tumahimik. Maya-maya pa ay nagpaalam naman sa Isaac kay Creyos na uuwi na. "Basta po, pag magaling na ako, bilhan niyo po ako ng Chicken Joy ha?" "Creyos?"
Saway niya sa bata pero hindi siya nito pinansin at nakafocus lang sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit ganun na lamang kagaan ang loob ng anak niya kay Isaac. Ganong kakakilala lang ng dalawa. Of course, basta ba gagaling ka agad. Hinatid niya sa labas ng silid si Isaac. Salamat sa pagtatago ng sekreto ko. Tatanawin ko yan na utang na loob. Wala yun kaya. Paano aalis na ako? Paalam nito. Sige, ingat ka.